So, muli po, magandang hapon sa ating lahat, sa ating Bible study. Welcome po sa ating lahat at sa ating mga kasama po. Salamat sa atin. Panimula po tayo sa Panginoon sa panalangin. Humingi po tayo ng gabay at patnubay para sa ating gagawing pag-aaral. Shall we all pray? Muli po, O Diyos, salamat sa iyong pagbibigay ng oportunidad sa aming lahat. Kami ay tinipon mo at magkakaroon muli ng pagkakataon upang kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. O Diyos, dalangin po namin, nagabayan niyo po ang bawat isa sa mga kasamahan namin at sa mga magandang schedule, pagkalooban niyo po sila. At ilingin po namin ang iyong Santong Espiritu, ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan, kaunawaan, at ng katatagan sa aming pag-aaral na ito. O Diyos, patawad sa anumang pagkukulang at kasalanan, buksan mo aming puso at isipan sa pag-aaral na ito. Muli, binabalik namin ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, let's begin. Ihandaan po ninyo ang inyong mga armas sa ating mga Biblia. Amen. Ngayon po, pag-aaralan natin yung isang talata, simulan natin dun sa Old Testament. Proverbs chapter 11. Kawikaan sa Tagalog. In the book of Proverbs chapter 11 and in verse 30. Kasunod po niyan yung Psalms, Proverbs, then Ecclesiastes. So, nasa gitna siya. Yan. Proverbs 11, chapter 11, and in verse 30. 30. Verse 30, 30. Yan. So, babasahin po natin sa Tagalog and I would like also kay Cecil na basahin niya sa English yung isang verse na ito. But panimulan po ninyo sa Tagalog, Proverbs 11:30. Nakita niyo na po? Simulan po natin sa Tagalog. Alright? Tagalog, nakita ko. Ayun. Brother Rodel, pwedeng pakibasa mo sa Tagalog and then si Cecil sa English, please. Proverbs 11, verse 30. Ang bunga, pasensya na muna, papakanay ko lang. Okay lang. Sige. Ayan. Kape. Yung aming aso eh. Gusto niya maki-Bible study. Gusto maki-join. Sige. Ano si Oyet? Ayan. Ayan. Chapter 11, verse 30. Ayan. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Oh, amen. Diba? Amen. Pasinin po ninyo yung talata then pababasahin natin kay Sister Cecil sa English. Ang sabi po sa unang talata, ang bunga ng matuwid. Yung matuwid po dito, yung righteous Matuwid dahil kay Kristo. Ano daw ang bunga ng matuwid? Ay punong kahoy ng buhay. At ang sabi, siyang pantas ay humihikayat ng mga, kaluluwa. Oh. Siyang pantas. Yung pantas pala, ang isang ginagawa noon, humihikayat ng mga kaluluwa. Oh. Kaya mahalaga po na mapag-aralan natin yung kahalagahan ng paghihikayat o ng pag-iimbita ng alin? Ng kaluluwa. Kasi sabi doon, Sister Cecil sa English, pwedeng pakibasa po sa version ng English, the fruit The fruit of the righteous is a tree of life, and minded souls is wise. O, tingnan nyo. Sino daw ang wise? Ang pantas. Yung palang pantas, wise di ba? Sino ang wise? He that, sabi? Nanghihikayat. Or he that wins souls. O. Yung win ito yung nanghihikayat Ang tawag po ng Biblia doon, wise. O sa Tagalog, pantas. Kaya po, ang kahalagahan po ng pag-aakay ng kaluluwa, tulad ng ginagawa po ninyo sa Tifeli, di ba? Marami kayong mga kaibigan. Kumare, kaibigan, meron kaming Bible study, maki-join kayo kung may pagkakataon. Yun yung naghihikayat. O sa English, nag-i-invite.
nag-aakay sa Tagalog, no, Sir Oyet. Ayan. Nakikita niyo ba si Sir Oyet? Ito. Kita ko. Yan. Kita ba si Oyet? Ayan. Oh, ayun. Yung daw nag-i-invite, nag-aakay, naghihikayat, ang sabi, pantas. Oh. Ano yung pantas? Wise. Kaya napakahalaga po o yung importance of soul winning or yung kahalagahan ng pag-aakay ng kaluluwa. Kasi ang sabi, siyang pantas humihikayat ng kaluluwa. Ewan ko ba naman, di ba? Napakadaling manghikayat kapag ka, di ba? Pagka madali, ang tawag dito, yung panghihikayat kasi, depende yun eh. Kapag ka nag-invite ka, depende sa okasyon. Ano? Hello, Ate Joanne, halimbawa, birthday, pupunta, bakit kainan yan, pastor eh? Biruin mo? Siyempre. Di ba? Sa akin nakakita ng kakain ka walang bayad. Iinom ka walang bayad. May merienda pa walang bayad. Eat all you can. Eat all you can. At hindi lang yun, ano pa. Pag uwi, may pabaon pa. May Di tubo ba? pa. May patugo pa. Kaya, pagka nag-invite ka, di ba, birthday party, madali. Di ba? Pag nag-invite ka, kapag ka merong okasyon na kasalan, maganda rin. Pero alam po ninyo, ang sabi daw ng Biblia, balikan natin. Di ba ang sabi ng Proverbs 11:30? Kasi ang Proverbs po, book of wisdom eh. Ang sabi niya, ang bunga ng matuwid, the fruit of the righteous, is a tree of life. Ano daw? Punong kahoy na buhay. Kaya yung buhay po na yun yung buhay na masaganang pwedeng ibigay ng Diyos sa inyo at sa atin. Ano yun? Yung pantas na nanghihikayat ng kaluluwa. Now, ang tanong po, bakit mahalaga po ba sa Diyos yung paghihikayat? Mahalaga po ba sa Diyos yung panghihikayat? Bakit gano'n na lang ka-importante yun? Kasi tinawag na pantas eh. Kasi po, mahal tayo ng Diyos. Diba? Kasi pagka sa Diyos, iba ho kasi sa ibang tao eh. Medyo, sa iba ho kasi, hindi ganun kainit yung pagtanggap eh, pagka sa gawain ng Panginoon. We understand that, di ba? Pero, pasinin po ninyo, bakit ganun kahalaga sa Diyos? Bakit ganun kaimportante sa Diyos yung paghihikayat ng kaluluwa? Kasi alam po ninyo, mahal tayo ng Diyos. Buklatin po natin sa sulat ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito po ang isang dahilan kung bakit gusto ng Diyos tayo ay manghikayat. 2 Peter chapter 3 and in verse 9. Ate Feli, kayo naman po ang pababasahin natin. Ano? Ikalawang Pedro, kapitulo 3. Sige po. Take your time po. Ayan. Ang Pedro po, pag nasa dulo yan. Pagkatapos po ni James, Peter na. And then si Juan. Then Revelation na. Ayan. 3:26. Ayan. Second. Ayun, buti may page number kayo. 2 Peter 3. Ayan. Chapter 3. Verse 9. Ayan. Sige po, take your time. Ito ho yung sulat naman ni Apostol Pablo o Apostol Pedro. Bakit gano'n na lang panghihikayat natin sa mga tao na iniutos ng Diyos? Dahil gaano ba ka-importante sa Diyos? Ate Peli, pakibasa po ninyo ang verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako. Na Nagaya ng pagpapalibang itinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. di ba? Bakit gano'n na lang kainit yung pagmamahal ng Diyos at yung kanyang paanyaya sa atin na tayo ay mag-akay ng kaluluwa? Kasi sabi ni Apostol Pedro, hindi mapagpaliban ang Panginoon. Ano yung salitang mapagpaliban? He is not slack concerning His promise, di ba? Di ba minsan yung mapagpaliban, yung parang may gagawin ka ngayon, di ba? Ay, bukas na lang. May oras pa ako. Ayaw daw ng Diyos. Ano sa Tagalog sa atin po yan, yung kasabihan, yung ano na yun, yung ningas kugon ba tawag doon? Di ba ningas kugon? Yung gagawin mo ngayon, wag mo na ipagpapabukas. Ang sabi ng Diyos,
hindi siya mapagpaliban tungkol sa kanyang pangako. Procrastination. Yung procrastinate eh. Ano raw bakit? Ano ba yung pangako ng Diyos? Ang sabi, nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. O, di ba? Kasi sabi, yung iba, saka na lang. Bukas na lang. Pagpabaya. Mapagpabaya, ano? Pabaya. Mapagpabaya, mapagpaliban, o saka na lang. Ang sabi po, ang Diyos, hindi ganon. Sa tungkol sa kanyang pangako, hindi siya mapagpaliban. Gaya raw ng pagpapalibang inuugali ng iba. Kundi, ang sabi, mapagpahinuhod sa inyo. Ano po yun? Long suffering ang Diyos eh. Mapagpahinuhod, malalim na Tagalog yun. Di ba? Yun. Ano yung mapagpahinuhod? Long suffering daw ang Diyos. Bakit siya mapagpahinuhod? Kasi ang sabi sumunod, na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay, magsipagsisi. So meron palang salita doon sa huling talata na may ikapapahamak. Ayaw daw po ng Diyos na hindi natin malaman yung kahalagahan ng pag-aakay ng kaluluwa. Kasi, ang sabi, ipinagpapalibin ng iba eh. Ano yun? Yung pangako ng Diyos. Na merong kapahamakan, kaya ang sabi niya, magsipagsisi. Sa English, ang tawag doon, repentance, di ba? Magsipagsisi. Now, ang tanong po ngayon, if the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, bakit po mahalaga ang kaluluwa? Kasi nga, ang sabi ng Diyos sa huli, may kapahamakan kasi. Di ba? Meron tinatawag na kapahamakan. Meron tinatawag nga dito sa English na not willing that any should perish. Meron daw palang kapahamakang maghihintay kasi, kaya ayaw ng Diyos. Now, ikalawa, bakit mahalaga ang kaluluwa? Hindi lang kasi merong kapahamakan sa kaluluwa, meron pong paghatol. Alam po ninyo yung hatol? Judgment. John chapter 5, basahin po natin. Ano po ba judgment na yon? John chapter 5, verse 24. The Gospel of John. Yan. Sa Bagong Tipan po, ikalawang aklat sa Bagong Tipan. Chapter 5, verse 24, Brother Rodel. Ikaw naman. John chapter 5, verse 24. Ano ba yung paghatol na yon na ayaw ng Diyos mapunta sa atin? Okay? John 5, 24. Nakita niyo po? Ayan. Ito ho'y sulat naman ni John patungkol doon sa paghatol eh. Ano ba yung ayaw ng Diyos na tayo mas pasama sa paghatol? Kasi di ba bakit mahalaga ang kaluluwa? Verse 24. Chapter 5, verse 24. Sige. Pakibasa po. Verse 24. Ang katotohanan. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, Mhm. ang naglilinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan Amen. at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Oh, anong paghatol 'yon? Lumipat na, ang sabi, sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yung paghatol pala, may kamatayan. Kaya alam po ninyo bakit mahalaga ang kaluluwa kasi may kapahamakan. Ikalawa, mayroong paghatol. Ano yon? Sabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Alam po ninyo sa Bible, pagka binanggit na 2 beses, verily, verily, or katotohanan, may laman po yun sa Panginoon. Ano yung katotohanan na yun? Ang sabi, ang dumirinig ng aking salita. O ano ba yung salita? Yung word ng Panginoon. Ikaw o ako na dumirinig. We that are hearing right now the word of Christ or the word of God. Ano yun? Ang sabi sa talata, at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, sabi ni Kristo, sampalataya tayo, anong pangako? Ay may buhay na walang hanggan. So, may buhay na walang hanggan,
yung bawat isa na dumirinig at sumampalataya sa salita ng Panginoon. Pero ang sabi sa huli, anong sabi? At hindi mapapasok saan? Paghatol. So meron palang paghatol. Ano raw po yung paghatol? Paghatol, kundi lumipat sa nasa kabuhayan mula sa kamatayan. So they were now what we call pass from death unto life. Kaya bakit mahal ng tao ang kaluluwa? Mahal ng Diyos ang tao sa kaluluwa niya. Kasi ang sabi nga, merong kapahamakan. Ikalawa, merong may paghatol. Kaya mahalaga po na makita natin yung message ng Panginoon. Total, nasa John na rin tayo. Lipat po ninyo sa chapter 3. John chapter 3. Verse 36. John chapter 3, verse 36. Merong paghatol, may kapahamakan, then ikatlo, merong tinatawag na puot ng Diyos. Ayaw daw maranasan ng tao yun. Ayaw ng Diyos na maranasan yun. John chapter 3, verse 36. Ayan. John chapter 3, verse 36. Ayan. Nakita na ba ni Cecil sa English? Pwedeng pakibasa po. Verse 36 ng chapter 3. He that believeth on the Son hath everlasting life, Mm-hmm. and he that believeth not the Son shall not see life, Mm-hmm. but wrath of God abideth on him. Oo, di ba? Ano yung nag-a-abide daw sa hindi sumampalataya? Yung puot ng Diyos, di ba? Brother Rodel, sa Tagalog, pwedeng pakibasa mo nga yung part na yon. Hindi, nasabi niya dito, ang sumasampalataya. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi, ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. so meron palang alin, puot ng Diyos. Yung sa English, sa binasa ni Cecil, wrath of God. Alin? Ang nasa sa Kanya. Kaya mahalaga po yung pagsampalataya sa anak ng Diyos. Merong buhay eh. Sa oras ninyo, sa panahon ninyo, you set your own time, your own availability. Nagbigay kayo ng panahon at oras, nag-aral tayo ng salita ng Panginoon, nag-Bible study tayo. Mahalaga yon kasi ang sabi, yung pagsampalataya natin sa anak, mayroong buhay. Pero siya na ang sabi na hindi tumatalima sa anak. Ano yung salitang hindi tumatalima? Yung hindi siya, ang sabi, nananampalataya sa anak ng Diyos. Anong mangyayari? Hindi siya makakakita ng buhay at kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So, balikan po natin, ganun pala kahalaga sa Diyos ang kaluluwa. Bakit mahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng tao? Kasi ang sabi, may kapahamakang naghihintay. Ikalawa, may paghatol. Ikatlo, meron pong tinatawag na puot ng Diyos. Welcome sa ating kasama. Halaga naman. Amen. Ayan mo, ipatong mo dyan lagay mo sa, sa mesa para makapakinig din siya. Amen. So, tingnan ninyo, merong mahalaga sa Diyos, yung kayo at ako po yung mahalaga sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw po ng Diyos na hindi natin malaman yung mga bagay na ito. Kaya ang pagsampalataya natin sa anak ng Diyos kay Kristo Jesus, mahalaga sapagkat may buhay. Kabaliktaran nun, pag hindi tayo sumampalataya, hindi tayo tumalima, sabi nga, nagpatumpik-tumpik tayo, hindi ho natin makikita ang mahalagang mensahe ng Panginoon. Sa halip na buhay, ang nangyari, kapahamakan. Sa halip na everlasting life, ang mapapasa atin naman, yung kabaliktaran nun. Wrath of God. Mahalaga po kasing makita natin yung ating kalagayan sa Panginoon. Wala hong makapagsasabi sa atin na tayo ay, Pastor, bata pa ako. Dahil ako ay bata pa lang, hindi pa naman siguro ako kukuhanin ni Lord. Di ba? May ganun eh. Di ba? Pastor, si Lola, matanda na si Lola, siguro baka mauna siya. Hindi po ganun.
Kasi buklatin po ninyo Hebrews 9:27. Ano ang paalala ng Biblia? Hebrews chapter 9 verse 27. Wala po sa edad, wala po sa tanda, o wala po sa age. Di ba? Tingnan po ninyo. Hebrews chapter 9. Titus, Philemon, Hebrews, James. Ayan. Andun na po si Hebrews o Hebreo. Chapter 9, verse 27. Chapter ano, Pastor? Chapter 9, Kapitulo 9, versikulo 27. Ayan. Nine. Chapter 9, verse 27. Ano ang sabi ng Diyos yan? Dahil ba bata tayo, okay? O dahil ba matanda na si Lola, hindi na siya okay? Dahil ba mahirap ako at mayaman siya? Ano masabi ng Diyos yan? Tingnan po ninyo. Pakibasa po, Tifeli. Ano ang sabi? At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. O, di ba? Ano ang sabi? It is appointed. Ano? Itinakda sa mga tao. Tayo ho, meron tayong takda. Ang tawag sa takda. Appointment day. Meron itinakda ang Diyos sa iyo at sa akin. Na ano? Na araw. Appointment unto men, wants to die. Ang problema lang ho dito, hindi natin alam kung kailan. Di ba? Kung saan. Kung papaano mangyayari yung pagkatakda ng Diyos. Pero ang sabi, kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay minsan. So meron tayong appointment day with God. Kaya ang tatanungin natin, Lord, Panginoon, Diyos, kailan ba yung appointment day ko? Di ba? Alam po ninyo, ang Diyos, mapagpahinungod ang sabi niya eh. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag tayong magpaliban. Kasi hindi ho natin alam talaga ang kahalagahan ng buhay natin kung hanggang kailan. Di ba? Nasa kamay niya ang ating buhay eh. Siya lang nakakaalam. Pero alam po niya ang sabi, itinakda yun. Now, hindi naman dahil itinakda ng Diyos, matatakot na tayo o mag-worry tayo. No, ang gusto lang ng Diyos doon, the reality of life, maging handa tayo. Amen? Maging handa ka at maging handa ako. Hindi para matakot. Kasi who can tell? It's only by God in His own wisdom and with His own power kung kailan yung itinakdang araw na yun. But we believe, we trust God, we put our faith, Lord, alam kong may appointment day ako sa iyo, naway makita ko ang iyong mensahe, ang iyong nais, bago pa dumating ang araw na ito. Ano po ang sabi? Itinakda sa mga tao na mamatay na minsan. Pagkatapos ano susunod natin, Feli? Pagkatapos ay ang ano yung paghukom sa English? Judgment. Now, hindi naman ngunit sinabi yun ng Diyos, matatakot tayo, no? It is a comfort, it is a comfort word mula po sa salita ng Panginoon to comfort us. Kasi meron tayong magbibigay ng kapayapaan sa atin ang Diyos eh. Tingnan niyo ang buhay ng tao. Datal na tayo sa Hebrews, James. Iulong nyo lang ng konti. Isang aklat lang pagkatapos ng Hebrews, James. Chapter 4. Santiago. Tatagala. Pagkatapos ng Hebrews, Santiago na or James. Chapter 4. Tingnan po ninyo. James or Santiago, Kapitulo 4. Sa talata pong 14, verse 14. Ano ba ang buhay? Pastor, ang buhay ngayon masagana. Amen. Pastor, ang buhay ngayon medyo mahirap. Amen. Salamat sa Diyos. Pero ano ang buhay? James 4:14. What is your life? Diba? Verse 14. Sa English, babasahin naman natin si Ceci. What is your life? Ang sagot po ni Apostol Santiago o ni Apostol James ay ito sa verse 14. Whereas we know not what shall be on the morrow, for what is your life? Right? It is even looking for that apparent for a Appear- little time, And then run away.
Oh. Siyang sige. What is your life? O, di ba? Ano ba ang iyong buhay? O, kinakausap tayo ng Panginoon sa sulat po ni Apostol James. Ang sabi nga niya, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. So, alam ba natin mangyayari bukas? Aba, Pastor, may schedule ako sa doktor. Di ba? Oo, plano mo yon. Pero, hindi pa matutuloy kung luluhin ng Diyos. Di ba? Sa biyaya lang ng Panginoon. Di ba, ang sabi niya sa talata at Efeli, ano ang sabi? Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. But we have plans for tomorrow, right? We have plans for this coming week. Meron tayong mga plano eh. Pero ang sabi, ano ang inyong buhay? Yan. Nagtanong na siya. Kayo nga'y isang, sabi, singaw. Sa English, vapor, di ba? Yung singaw, di ba, pag nagpakulo ka ng tubig, di ba, sa takore, Yan, takoringin, may whistling kettle na tinatawag. Pag nagpakulo ka at kumukulo ng tubig, pipito na yung takore. Takore ba tawag din sa Tagalog? Yan. Pipito na yan. Pag pumito na yan, uy, kumukulo na yung tubig. O. Di ba pag nakita mo sa yung usok niya, yung vapor, nakikita mong tumataas, pagdating doon sa bandang dulo, nawawala. Ganun daw ang buhay. It's like a vapor, like yung singaw, na lumilitaw sa kaunting panahon at ang sabi, pagdakay, napapawi. Vanisheth away. O ano ngayon po ang ating buhay? Ang sabi ng Biblia, it is like a vapor. Maiksi lang po. May nakita na ho ba kayong kaibigan niyo na nabuhay ng 1,000 taon? Basta yung kapitbahay ko, 100, di ba? 90 years old. 100 meron siguro, di ba? Buddy Rodel, pinakamatandang taong kilala mo na sa Peñaranda na nabuhay. Oh. Siguro mga 80, 90, Tefeli. May kakilala ba kayong nabuhay ng 100 pataas? Wala na siguro, no? Maswerte na yun. Basta pag 100, 105, Ano na, no? Bedridden. maswerte na. Maswerte na, di ba? Sabi nga sa Biblia, blessing na lang yun. Ilang taon? 99 na yata. 99 na po. Tingnan ninyo, amen. Isa na lang, Ate Pelis. Centennial na. Oo, di ba? Ipapas pa po, Pastor. May 100,000 na siya. Lako po. Alam po ninyo sa Biblia, di ba? Ang sabi ng Diyos, kasi tingnan ninyo, ang sabi ng Diyos, yung buhay natin, di ba? Sa sandaling panahon, gaya ng singaw, lumilitaw at pagdakay, napapawi. Ano yung sandaling panahon na yon? Kasi yung sandaling panahon na yon, iba-iba tayo di ba? Kaya pag sabi nga ba dito din, biyaya na lang yung Pastor pag umabot pa ng 80, 90, 100. Alam ko sa Japan merong pinakamatanda doon, 120 yata. Pero yun na lang. Sa Biblia po, ang pinakamatandang taong nabuhay, si Matusela. Alam po ninyo kung ilang taon siya na nang bago namatay? 969 years old nung siya'y namatay. Biruin mo, 900? Pambihira. Pero ngayon, pumatak ka lang ng 80. Oy, biyaya na. Salamat, Panginoon. Pero alam po ninyo, yan ang description ng Biblia sa buhay ng tao. Isang singaw na lumilitaw at pagdakay, napapawi. Nawawala. Kaya, pag-aralan po natin sa ating pagtatapos, yung tinatawag na kahalagahan ng kaluluwa. Kasi ang sabi ng Diyos, mahalaga sa Kanya ang kaluluwa ng tao. Mahal niya ang mga tao. Kaya kasi may kapahamakan, may paghatol, may puot ng Diyos, at ang buhay natin maiksi na lang. Kaya magmadali tayo. Anong madali? Ibig sabihin, maghanda tayo. We must be ready. Kinakailangang wag po tayong magpapabukas-bukas sapagkat hindi nga natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya ang hamon po ng Diyos sa atin ay magkaroon po tayo ng tinatawag na pagsampalataya sa Kanyang anak. Kasi ang inaalok ng anak, si Kristo, buhay na walang hanggan. In this life, if God bless you with a good family, with a good work and job, with a good family relationship, God bless your heart. Pero alam po ninyo, with this life, ipapanganak ka. Magiging sanggol, di ba? Sanggol. Tapos ang susunod, ikaw ay magiging
toddler, ano pa, adolescent, at maging teenager, youth. Ano pa yung stage ng tao? Pag naging kabataan na, makagraduate na, nakapag-aral na, nag-asawa, nagkapamilya, ano pa? May pamilya na pastor, may mga anak na, ano pa? Nagkaapo na pastor, matanda na. Ano pa susunod doon? Pagka matanda na, mag-aalaga na ako ng apo, pastor. Ano nga pa susunod doon? Pastor, naghihintay na lang ako ng senior na ako. Hinihintay ko, ito na yung aking pinaka takip silim na. Ano tawag na? Takip silim na hinihintay ko na lang yung araw ko. Pagkatapos ng ano pa, yun lang ho stage natin eh. Bilangin mo, if God bless you 80 years old, ilang taon ka na? I-add mo yon bago ka mag-80. Ako 50 na ako eh. Uy, di pa bata pa. 53 na ho ako nung March. Oh. Pero gawin na rin 50 para sigurado. Kung 80 lang sa biyaya ng Panginoon Lord, di ba? Kung sasabihin ng Panginoon, Mark, bibigyan na lang kita ng 80 taon sa buhay mo. Panginoon, 50 years old, 53 na ako, meron na lang akong 27 years. O di ba? Kung alam kong 80 ako, pero problema nga, hindi eh. Maaaring tumaas, 80, 85, maaaring bumaba, 70, naku po. Di ba? Konti na lang, pastor. Ang matitira. Bilangin mo yung matitira. Kasi yung matitira, yun na lang ibubuhay mo. Wala naman kasing mananatili sa mundo, di ba? Kaya ang ginagawa natin, magpatuloy, pag-aralin natin mga anak natin, magkaroon ng magandang buhay, provide yung pangangailangan bilang ama ng tahanan, di ba? Ganyan yun eh. Di ba, Tidyo? Lahat gagawin mo eh. For the family. Pero alam po niyo sa pamilya, dapat may Panginoon. Yun po yung pinag-aaralan natin. Hindi lang mananatili dito sa mundo. Lilisan po tayo dito. Pero paglisan natin, saan tayo pupunta? Ito po yung pinag-aaralan natin yun, na gusto ng Diyos. Ang kinaroroonan ng anak, at sabi, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, ano? Hindi kinakaroonan ng buhay. Puot at hatol ng Diyos ang nasa Kanya. Kaya ang conclusion po natin, mahalaga na matiyak natin yung binibigay ng Diyos sa atin na paanyaya. Ano pong paanyaya yun? Yung Kanyang buhay na walang hanggan. Yun pong mahalaga. Kasi lahat matatanggap mo sa sanlibutan. Praise be to the Lord. Pero ang pinakamahalagang matatanggap mo, ano? John 6:23. Dito po tayo magtapos. John chapter 6, verse 23. Lahat pwede mong matanggap sa mundong ito. Temporal lang yun. Pero ang pinakamahalagang gift na matatanggap mo, Romans chapter 6 po pala. Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. Right, diba? Ano na yung pinakamagandang regalong tinanggap mo? Lahat ng yon. Salamat, Panginoon. Pero alam po niyo, ang pinakamahalaga pa dyan sa mahalagang natanggap mo na, ito. Ano yon? Romans 6:23. Brother Rodel, pwedeng pakibasa ang verse 23. Sapagkat ang pamayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Oh, amen. Lagi ho natin binabasa yan, di ba? Nire-remind ulit tayo ng Diyos, the most perfect gift, the peculiar gift, the perfect gift, and the precious gift na alin? Na ibibigay sa iyo ng Diyos. So, nice kung isipin ninyo, ano na ang pinakamalaking natanggap mong regalo? Di ba? Depende, ano na yung pinakamalaking regalong natanggap nyo? Material I'm speaking of material. Pastor, meron na kaming bahay at lupa. Salamat sa Panginoon. Meron ko natanggap na magandang kwintas. Gold. May natanggap akong singsing. Diamond. Mahal yun. Precious yun, di ba? Salamat sa Panginoon. Kinakount po natin to na precious. Perfect gift. Precious gift. Pero alam po ninyo, mas may hihigit pa riyan. Ano yun? Binasa ni Brother Rodel. The gift of God is what? Is eternal life. Through Jesus Christ, our Lord. Amen? Kaya huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, hindi sayang. Hindi walang kabuluhan.
hindi pag-aaksaya ng oras yung ating Bible study. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos. May message ang Panginoon. At Lord, salamat sa araw, sa buhay, sa kalakasan. Salamat sa paggabay sapagkat sa buhay na ito, iiwan namin, pero ang mahalaga, alam namin yung aming pupuntahan. Ano yun? Yung regalong binigay mo. Ano po yun, Ate Joan? Yung regalo ng buhay na walang hanggan. Paano na pa sa iyo? Tinanggap mo yung regalong inaalok ng Diyos. For the wages of sin is death. Lahat tayo mamamatay. But, ang sabi, the gift of God. Meron pong pag-asa. Meron pa nang binigyan Diyos sa atin na hope. There is hope. There is what we call a comfort word na kung saan may gift ang Diyos. At yan po mga kapatid ang ating tinatawag na buhay na walang hanggan. Nawa, ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Invite natin yung mga mahal natin sa buhay, yung pamilya natin, yung kaibigan natin. Paalalahanan natin sila, anak, magulang, ama, anuman, kapitbahay, kumare, kaibigan, merong regalo ang Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan. Kaya po, mahalaga sa Diyos ang kaluluwa, mahalaga sa Kanya ang tao, mahal niya po tayo. Kaya sa ating pagtatapos, nawa yung regalo na yon ay napasain na. Amen? Kung may tanong po kayo kung paano mapapasain nyo, yun po yung ating tinatawag palaging pagsampalataya. Tanggapin si Jesus, sampalatayanan bilang ating sariling tagapagligtas. And God will be your everlasting Father. Amen? Sumaatin po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. At salamat po sa kanyang patnubay paggabay sa ating Bible study. Amen? So, by this time po mga kapatid, magpapaalam po tayo sa ating pong Bible study at dadako po tayo sa ating